Marami po tayong naririnig sa kasalukuyang panahon na sinasabi ng mga taga-Israel that they are really waiting for their Messiah to arrive. Pag sinabi mong Messiah, it means tagapagligtas, Savior. Hinihintay nila ang kanilang Messiah. According to them, they are waiting for their Messiah for the first time. Pero hindi nila alam, dumating na yung hinihintay nila 2,000 years ago. Namatay sa krus, binayaran ng kasalanan ng buong mundo. Iba ang paningin o pananaw ng mga Hudyo regarding sa Messiah. They thought for the very first time na darating daw ang Messiah, ililigtas sila sa kamay ng mga kaaway. So it's all about physical, no? Sa kanila physical or tangible. They ililigtas sila sa physical, sa tangible, sa kaaway nila. Ano bang kaaway nila ngayon? Alam naman na po natin, no? Nung araw, they are waiting also for their Messiah para iligtas sila sa kamay ng mga Romans. So, tangible pa din ang hinihintay nila. Pang mundo, para dito lang po sa mundo, para sila ay maligtas dito. Hindi nila iniisip yung tinatawag na pangkalangitan, ano? For them, dito lang po sa mundo. At ganun din ang hinihintay nila ngayon. Pero meron po akong sasabihin po sa inyo. What they are waiting na Messiah sa panahon natin ngayon, may sense po. Kasi yung hinihintay nilang Messiah, yun yung Antichrist ng Biblia. Gets niyo po? At itong si Rab Shlomo Yehuda aka Dayanuka, hindi ko po alam ang kanyang role. Pero sa nakikita ko po sa kanya, siya po yung according na rin sa ibang mga tao, sinira nila yung pinto, yung mga aso. Grabe. Bali, papapalitan na namin to. Sinira nila kasi nung umulan, lumambot po yan Sinira nila, Panginoon ko. Okay. Okay lang po yan. Papalitan lang natin. Sabi ni Jesus, palitan nyo na yung pinto nyo. Ano ba yan? Okay, fine. Palitan, hindi palitan, di ba? Ba't ba tayo napunta dyan? Okay, yung hinihintay po ng mga Israelites, yun yung Antichrist. Okay, si Yanuka. Ano po bang magiging role ni Yanuka? Maraming naniniwala na siya po yung false prophet. Okay, maraming naniniwala, including me myself, dati na siya yung false prophet. Pero kasi maraming yung nag-iba ngayon sa timpla. Nawala si Yanuka sa eksena, hindi po ba? Alam naman natin yan. At ngayon, ang aktibo po ngayon ay yung ibang mga karakter na inuugnay, especially may kinalaman kay Donald Trump tsaka doon sa kanyang, yung sa asawa ng kanyang anak, si Jared Kushner, ayun. Pero sabi ko nga po, hindi tayo pwede magpangalan. Pero itong gusto ko pong sabihin, ibalik natin sa Israel ang usapan po natin. Ang Israel po talaga ay nagsasabi ngayon na lilitaw na raw ang kanilang Messiah. So, kung sino man yung sinasabi nila, they know it. They know it kung sino yun. Okay? Pero meron po silang rabbi dati, parang Rabbi Kaduri kung hindi ako nagkakamali. Ginagalang siya ng mga tao during that time. Nung malapit na po siyang mamatay, binilinan niya yung isang kanang kamay niya, sabi niya. Pag namatay ako kanya, nagbigay siya ng panahon. After 1 year, kayata niya, matapos ang 1 taon ng kamatayan ko, sabi niya, meron akong sinulat na note. Nakalagay doon yung pangalan ng Mesias na nagpakita sa akin sa panaginip ko. After 1 year ng kamatayan ko, sabi niya, basahin ninyo. Okay. Ito ay nalaman ko lang po doon sa dating pastor ko. Kwento niya sa amin. Which is true naman po kasi nababasa ko pa rin po sa internet. Search nyo, Rabbi Kaduri's Death and Legacy and Rabbi Kaduri's Revelation of the Messiah. Lalabas po yan. Ito po nangyari. Okay po. Nakipaglibing yung mga tao sa kanya, yung mga Hudyo, talagang malungkot na malungkot dahil talagang itong si Kaduri, talagang ito po ay kanilang tinitignan bilang talagang malaking figure sa kanila na ginagalang. So after 1 year yan, nagpulong na yung mga tao. I-reveal na rin yung pangalan ng Messiah. Nakalagay po roon, nung binuksan nila yung envelope, at nagbasa po nun yung sumunod na nasa kanya na rabbi, nagulat siya, Yeshua HaMashiach. Yan po ang nakalagay. Nagulat po silang lahat. Si Rabbi Kaduri,
na isang Hudyo sa matagal na panahon. Ako naniniwala po ako dahil nakilala niyang Messiah, ang Jewish Messiah, siya po ay na-save. Kasi parang yung magnanakaw na katabi ni Jesus Christ, ano? Oh, Lord, alalahanin mo ko kapag ka naghahari ka na. Oh, I am telling you, today you will be with me in paradise. Kaya si Kadure, bagamat isa siyang Jewish rabbi, dahil nakilala niya yung Jewish Messiah, naligtas siya, si Jesus Christ. Okay? At marami pong nagalit nung nalaman nila yon. Marami nagsabi, itago, pero kumalat po. Yan po ang kwento, no? Tungkol doon, which is a true story. Kung totoosin, hindi po siya gawa-gawang kwento lang po. Ano po? Ito po ay realidad na nangyari, no? So, pinapakita po rito na ang Panginoong Hesukristo, at the same time, nagre-reveal na rin po siya sa mga tao kung sino po talaga siya. Nire-reveal niya na yung sarili niya sa mga tao. Doon sa mga unbelievers, siya mismo ang nagpapakita. Kaya maski ano pang sabihin ng mga Jews na darating yung kanilang Jewish Messiah, kung gusto ni Jesus na i-reveal ang sarili nila sa kanya, i-reveal po niya. No? Kaya itong panahon na ito, hindi tayo matatakot. Jesus is in control sa lahat. Okay? At ito pong gusto ko pong sabihin, the world is not the same anymore as 3 years ago. Alam niyo ang pinakamalaking comparison nila ngayon kung gaano ka-escalating ang mga pangyayari sa mundo is to compare the world in 2023 and now. Ang laki po. Alam niyo po ba ang sabi ng mga experts? Parang yung 2023 katumbas ng 15 years. Yung pagitan ng escalation ng mga pangyayari. Akalain ninyo, nung 2023 nga naman, sabihin mo yung tungkol sa UFO, pagtatawanan ka. Walang maniniwala sa'yo. Kung sinabi mo yung tungkol sa UFO, yung mga, ano yung tawag doon? Yung mga, sabi yung may dragon na lumilipad. Walang maniniwala sa'yo. Pero ngayon, itong gusto ko pong sabihin sa inyo, bago dumating ang rapture, ako naniniwala, may makikita na tayong mga kakaiba sa mundo. Halimbawa, lumilipad na Dracula, lumilipad na mga aswang. Hindi po malayo mga kaibigan ko, pandarayan ng dyablo. May makikita ka ng mga alien na nagsha-shopping sa mall. Magiging common na lang po yan. Ako'y pwedeng mangyari this year. Walang imposible. May dragon na nga rin na lumilipad. Saan naman kayo nakakita ng dragon? Unang-una, mga ganyan na mga salita, talagang hindi tinatanggap 3 years ago. Ibig sabihin noong 2023 ba, normal pa? Opo, mas normal pa kesa ngayon. Ang bilis, ano? Oh, kung ang comparison mo is sabihin mong 2019 to 2026, pwede pa kasi medyo matagal yon, 7 years. Pero yung 2023 hanggang 2026, that's only a matter of 3 years, my friends. Napakalapit. Para ma-realize mo na ganun na ang narating ng mundo, para ma-realize mo na ganun na ang kaibahan sa loob lamang ng 3 taon ng singgan na yan. Kaya kung hindi ka nakaangkla kay Jesus, nakakatakot ang pwede mong sapitin. Pwede kang mapapaniwala ng mga maling turo. Pwede kang mapapaniwala na aswang ay alien, ang mga ganyan. Ang daling mo maniniwala. Dahil ako'y naniniwala, lilitaw na ang mga yan. May makikita ka ng alien na nagsha-shopping, nakakasabi mo sa escalator, sa elevator. Dahil ganyan po talaga ang plano ng dyablo. Kasi meron siyang sineset na stage. Napag-aralan natin kagabi. The stage is set for the Antichrist. At itong 6G is not only a mere technology. It's a technology na kahit saan ka magpunta kaya kang i-detect. So, we are here. We are here mga kaibigan ko. So, gusto kong sabihin, kung hindi pa kayo subscriber dito, mag-subscribe kayo. Hindi dahil sa pakinabang ko. Ako wala po kong kita dito. Gusto ko lang po yung mensahe maiparating naman ho sa inyo. At para ma-enjoy ninyo ang Word of God, ang salita ng Panginoong Jesus, in a way na natutupad na po ngayon karamihan na nakasulat sa Book of Revelation. It's an amazing thing na pagligtas ka na, alam mong save ka na, hindi ka matatakot sa ano man nangyayari. Yung mga kinatatakutan ng mga unbelievers, hindi mo dapat katakutan because nasa atin si Jesus, mahal tayo ni Jesus, hindi tayo pababayaan ni Jesus kahit ano pa ang mangyari sa mundo. Yun lamang po.